Shalom. Me? Yes. Shut up. I have a question for you. For me. I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? We'll get to that later. But my question remains. Will you take me to the water? Look, Shalom. I'm having a really bad day. You've been having a bad day for a long time. Yes. Shut up. So, I have a question for you. Sir, I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so, Look at me. Look at me. That's not what I asked. I'm not asking you about who's helping you, or who's not helping, or who's getting in your way. I'm asking about you. for me. I don't have. I tried. For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool, it has nothing for you. It means nothing. And you know it. But you're still here. Why? I don't know. You don't need this pool. You only need me. Many answers, So, but I'm listening. do you want to be healed? So let's go. Get up. Pick up your mat. And walk. I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. Good morning, everyone. Glory to Jesus. Naintindihan ba ninyo yung pinanood natin? Yeah, it's about the healing at Bethesda. So, related siya sa topic natin sa umaga nito. At gusto ko rin na yung pangyayari doon actually ay
ay nangyayari din ngayon sa panahon natin, no, na kung saan marami yung naka-stuck sila na nandun sila sa isang sitwasyon na hindi makagalaw, hindi makapag-move forward dahil sa mga challenges sa kanilang mga buhay. So probably physical challenge or sometimes relational challenge, financial challenge. Pero itong mga challenges na ito, instead na sila yung maging springboard natin para lalo tayong magpatuloy at lalo tayong mas maging successful sa buhay. Pero sila yung humihila sa ating pababa. Sila yung nag-i-stop sa atin para hindi tayo makagawa, makakilos para sa gusto ng Lord na gawin natin sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, pag-aralan natin, no, papaano natin tatagupay ang mga bagay nito. And yung ating napanood kanina, actually it's in the book of John. It is in John chapter 5. At titignan natin the book of John. Dito makikita natin the contrast between grace and human efforts, and also religion versus Jesus, and law versus love. So titignan natin sa John chapter 5 verse 1 to 15. Okay? Are you ready for the word? O sige, tapusin natin. Verse 1 muna tayo. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. Tapay dyan. Okay? So, it happened in Jerusalem. No, nandun yung Bethesda. Bethesda. Beth is house. Beth is house. So, in Aramaic, also in Hebrew, the word Beth. Pag nakita ng Beth, Bethesda, Bethshib, ano ba yung Beth? Bethsaida, Bethesda. Yan, may mga ganun eh. Bethlehem. Yan, Bethlehem. So, Beth means house. Okay? And Bethesda actually is, in Hebrew, is Chesed. And we know already what the meaning of Chesed, right? Chesed is, means grace. Sometimes they use it as mercy. So, yung word Chesed is grace or mercy. Kaya pag sinabing Bethesda, this is the house of mercy or house of grace. And binanggit dito sinabi dito yung 5. Binanggit dito yung, this is surrounded by 5 covered colonnades. So the number 5 is the number of grace. Meaning, itong mga blind people, itong lame, paralyzed, nandun sila sa house of mercy, house of grace. And yet, some people, they misinterpreted the house of mercy or grace as house of shame, house of disgrace. You know why? Kasi sinasabing house of grace, pero naka-stay dito, mga disabled, lame, blind, mga may problema. Matagal na mga panahon na problema, naka-stuck sila doon sa house of grace. Tinawag na house of grace, pero yung nandun, kinikilala nila na sila'y mga disgrace, mga shame people, yung mga hopeless people, nasa house of grace. Hindi dapat ganun, right? So, dapat makita natin, pag tayo nasa house of grace, nasa atin yung abundance ng Lord sa ating mga buhay. Walang hopelessness sa grace ng Lord. Walang kawalang pag-asa sa grace ng Lord. Pag nasa grace ka ng Lord, laging may pag-asa ka sa buhay, and makikita mo doon yung saganang biyaya ng Diyos sa iyo. Lahat na nasa biyaya, magsabi ng Amen. So, it's just a matter of mindset. Ito, na-stuck sila doon sa lugar na ito. Sa house of grace pa naman, kasi yung mindset nila, mayroong dapat i-correct. Mayroong na-inject sa mind nila na dapat na itama. Katulad ng marami ngayon, maraming mga churches, maraming Christians. Nandyan tayo sa mga churches natin every Sunday, pero yung mindset natin, yun pa rin katulad ng dati. Nag-iba lang tayo ng pinupuntahan, pero yung mindset same. So dapat mabago yung mindset. Lagi natin binabago dito, no?
Ang sabi ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of heaven is at hand. That is the first preaching of Jesus in Matthew 4:17. The word repent in Hebrew is, in Greek is metanoia. Metanoia means change your mind or change the way you think. Change the way you think, change your mind. Maliban na baguhin mo yung mind mo, hindi mo makikita yung kaharian ng langit sa buhay mo. Ibig sabihin, pag hindi na bago yung mindset mo, hindi mo mararanasan yung manifestation ng biyaya sa buhay mo. Kaya nga, even yung grace ng Lord, ang una talagang binabago sa atin yung ating kaisipan. Tinatanggal tayo sa yung guilt natin, yung condemnation sa buhay natin, para mabago yung isip natin. Makita natin si Jesus sa kanyang kagandahan, at habang nakikita mo si Jesus sa kagandahan niya, nakikita mo rin kagandahan mo sa harapan ng Diyos. Because as Jesus is, so are you in this world. Amen? So dito, yung blind, lame, the paralyzed, nandun sa house of mercy or house of grace. Now let us continue. Verse 4, it says here, verse 4, from time to time, an angel of the Lord would come down and stir up the waters. May angel na bumababa, ginagalaw niya yung water, then the first one into the pool after its such disturbance would be cured of whatever disease they had. So ibig sabihin, yung unang makalusong sa water, pag ginalaw na ng angel from heaven, yung unang makalusong siya yung tatanggap ng healing. Alright? Are you following? Are you following me? Then verse 5, one who was there had been invalid for how many years? For 38 years. Hindi ganun kadali. Matagal na siya nagsasuffer sa sitwasyon niya for 38 years. Kaya nga sabi ko na-stuck siya doon. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Ang ganda na tanong ni Jesus. Do you want to get well? Nakita niya yung paralyzed nandun siya for 38 years, walang pagbabago sa buhay. Sumisimbolo yan sa mga Christians na walang pagbabago sa buhay for how many years? I believe ang isang mananampalataya, every day, sabi ng Bible, from glory to glory, I believe ang isang tunay na mananampalataya every day, may binabago ang Diyos sa kanya ay sa kanyang buhay. From glory to glory. Ano yung ibig sabihin ng glory to glory? Patuloy ang pag-angat, paglago, pag-asenso ng isang tunay na kumikilala sa Panginoong Jesus. Am I right? Hindi, ang buhay ng Christian hindi pabagsak, hindi pababa, hindi pababa. Paangat ng paangat yan. From glory to glory. Kasi ang buhay natin, nagre-reflect yan doon sa grace ng Lord sa atin. Nagre-reflect yan kay God, sa ating Heavenly Father. No? Kaya gusto ng Lord kung ano yung blessing ni Jesus mapunta sa atin. Kasi masaya ang ating Ama sa langit na nakikita umaangat, umaasenso sa buhay, hindi na down. Kaya lang marami talaga na-stuck sila sa sitwasyon kasi nga hindi maka-move forward because of the wrong mindset. For long years. So, hindi na tayo dapat mag-stay doon. Just like the Israelites when they were in the wilderness. They stayed in the wilderness for how many years? 40 long years. Kalooban ba ni God na mag-stay sila ng 40 years sa wilderness? No, definitely no. Sino na may kagustuhan na mag-stay sila doon? Sila mismo. So kung matagal ka na sa sitwasyon mo, nahihirapan ka, hindi ka looban ng Diyos na mag-stay ka dyan. You have to move forward. Kasama mo ang Lord, gusto niya iangat ka niya. Gusto niya ang Lord dalhin ka niya sa isang sitwasyon na inihanda niya sa iyo long time ago. Mas higit na pinagpala. Mas higit na mararanasan mo ang kanyang biyaya. Hindi sa sitwasyon, ang tagal na, Bishop, ang tagal mo dito, hindi ako makalaya. Sa sakit ko, natali ako ng karamdaman ko, ang iksi ng buhay. Para yung katawan mo, lagi na lang ang sakit natin, iniinda natin, iniisip natin. Bishop, yung finances ko, lagi na lang, life is so short para ang mga itong mag-handle sa atin. The Bible says, sin has no longer dominion over you because you are not under the law, but under grace. The word sin there, palitan mo ng financial lack, palitan mo ng sickness, palitan mo ng troubles. Ano pa ba? Ano pa ba yung gusto mo ilagay doon? You know why? Kasi lahat ng yung bunga ng kasalanan eh. But, sabi ng Bible, sin has no longer dominion over you.
Hindi na yan ang mag-handle sa iyo. Why? You are not under the law. You are already under grace. Pag nasa grace ka, instead na sila ang mag-handle sa iyo, mag-hold sa iyo, hindi, ikaw yung nagdo-dominate sa kanila, hindi sila magdo-dominate sa iyo. Can you say amen? So, hindi ikaw dadalihin ng kawalangan sa finances o yung problema, ikaw ang magdadala. Because you are under grace. Amen? And when we say under grace, you know, the Bible says, we have Jesus in us and with us. We have His power. That's why we have the power of the Holy Spirit in us. We have His grace, unmerited favor, and deserved kindness of God. Okay, sabi ni Jesus, do you want to get well? Tanungin mo ang katabi mo, gusto mo bang gumaling? Wala naman ako sa gita. You know, we're not just talking about physical healing here. Maraming healing, maraming areas ng buhay natin na kailangan ng healing. Probably some other, some of you here, you need emotional healing. You know, alam mo yung emotional healing, may mga emotional trouble, hindi mo alam, lagi ka nalulungkot, hindi mo alam, may bitterness sa heart mo, yung mga gano'n. So, you are emotional unstable, minsan galit ka, yung moody ka, so hindi mo naiintindihan, but you know, sabi ni Jesus, do you want to get well? And probably some of you in your finances, medyo ups and downs, fluctuate yung flow ng finances sa'yo. But the Bible says, Jesus asked us, do you want to get well? Meaning, gusto mo ba maging maayos lahat para sa buhay mo? Sa relationship nyo, okay, on and off din, laging away, bati, away, bati, away, bati. But Jesus asked us, do you want to get well? Gusto mo maging maayos? Sino dito may gusto? Okay, kasi yun ang tanong niya doon sa for 48 years, ha? 38 years, sorry. For 38 years na doon siya sa ganung sitwasyon. Ang tanong Jesus, do you want to get well? Ano kaya ang sagot niya? Let's check verse 6. No, other verse. What is that? Verse 6, yeah. Verse 6. Medyo maliit yung... Let's continue. Ayun pala, verse 6 na. Verse 7, sorry. Medyo maliit yung font eh. Parang nalitan ako ngayon. But anyway, so sabi ng verse 7, Sir, look at the reply of this man, no? Ang sabi niya, Sir, the invalid replied. Yung tawag sa kanya, invalid. So, ibig sabihin ng invalid talaga wala na sa magawa sa buhay. Paasa na lang. Sabi dito, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. Ang tanong ni Jesus, anong tanong? Do you want to get well? Do you want to get well? Gusto mo ba mapabuti ang buhay mo? Gusto mo ba maging maayos ang buhay mo? Anong sagot niya? I have no one to help me. Parang isasabi natin, paano gaganda yung buhay ko kasi walang tumutulong sa akin? Hindi ako tinutulungan ng mga kapatid ko, hindi ako sinusuportahan ng mga parents ko, ang asawa ko walang pakialam, yung mga magulang ko walang trabaho, walang ibang tumutulong sa akin. Hindi, ang tanong ni Jesus, do you want to get well? Hindi yung tinatanong dito kung mayroon bang tumutulong sa iyo o wala. Tingnan nyo yung mindset ng lalaki. Nasanay siya na dapat may tutulong. Sanay siya na dapat mayroon munang taong gagamitin si Lord para sa kanya. Hey, listen, nandiyan si God para sa iyo. Kaya niya magpadala ng raven para i-feed ka niya. Huwag kang aasa kung kanino, umasa ka sa Diyos na siya nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na siyang source ng lahat ng mga pangangailangan mo. Can I have a good amen? Amen. Pero yung mindset dito, I have no one to help me. I have no one to help me. Sino inaasahan mo sa finances mo? Alam mo ba, pag umaasa ka lang sa tao to support you in your finances, malilimitahan. Pero pag umasa ka kay God, unlimited ang kayang ibigay ni God sa iyo. Mapapalaya ka sa limit lang na dumarating sa iyo. Umasa ka kay God, magtiwala ka kay God, meron siyang hindi na magagawa para sa iyo. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, tama yun. Huwag ka magtiwala sa mga, especially na marami yung mga nagiging bitter. Kasi may taong nangako sa Kanya, natulungan, pero hindi naman natulungan. Right? Pinaasa lang. So may mga ganun eh.
Eh dito, yung lalaki, umaasa sa tutulong, pero sabi niya, I have no one to help me into the pool. Why? When the water is stirred, sabi niya, while I am trying to get in. Look at the word, I am trying. Everyone say, I am trying. So makikita natin dito yung problema ng invalid person. Ano yung problem niya? Umaasa sa iba, at pangalawa, umaasa sa kanya, sarili kakayahan. I am trying. And it speaks of human effort. That's why here, sabi ko makikita natin yung difference between human effort and grace. Bakit walang pagbabago sa buhay niya for long years? Umaasa sa iba, sa lakas ng iba, sa tulong ng iba, at umaasa sa sariling kakayahan. Kaya sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. In other translation, Living Bible, He will crown your efforts with success. Ano yung keyword doon? Trust. Trust in the Lord. Can I have a good amen? So yung lalaki ito, yung valid person, saan siya nagtitiwala? Sa iba, at kanino? Sa lakas niya. Kaya nga yung buhay sa law, ang buhay sa law talaga, tinuruan tayo magtiwala sa lakas natin. Kasi own effort. You know, yun ang difference. Kaya kailangan makalaya tayo sa law. Kaya napakalaga maintindihan mo yung difference between law and grace. Kasi sa law, tinuruan tayo human effort. Kung wala kang gagawin, wala kang mapapala. Sinasabi sa natin nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Awa, gawa. So ganyan lang. May awa ang Diyos, may gawa ka. So pag hindi ka gumawa, wala din. Walang mapapala. Yun ang mindset natin. Hindi natin naisip, hindi pa tayo gumagawa, mayroon nang ginawa si Jesus para sa atin. At hindi lang niya basta ginawa. Yung gawang dapat gawin ni Jesus, tinapos na niya para sa iyo. Hindi na ikaw yung gagawa para mapagpala. Ang gawin mo lang, maniwala na ikaw ay pinagpala na. At tawag doon ay biyaya. At pag naniwala ka na pinagpala ka na, lalakaran mo na yung paniniwala mo na ikaw ay pinagpala na. Hindi yung naglalakad ka, naghahanap ka ng pagpapala o nagkikipagtsambahan ka sa buhay. Kaya nandun ka sa house of grace, pero yung buhay mo nga, disgrace. Kasi hindi mo naintindihan, ang buhay sa biyaya, tinanggap mo na. Kahit hindi mo nakikita pa, pero tinanggap mo na. Alam mo, nasa sayo na. Mayroong kasakit, nararamdaman sa katawan mo, paniwalaan mo, by Jesus' stripes you are healed. Amen? Ibig sabihin din, hindi mo kasi naintindihan may masakit talaga sa aking katawan. Sabi din ng doktor, masakit, mayroon akong karamdaman. But Jesus said, by His stripes you are healed. So you have to walk from the healing that you already have in Christ Jesus. By His stripes, you are healed. Everyone say, I am healed. I am healed. By Jesus' stripes, not by your own effort. Amen? By Jesus' stripes. So that is grace, actually. Hindi yung tayong gagawa para gumaling. Well, hindi ko sinasabing mali yung magpa-check up sa mga doctors, mali yung iinom pa kayo ng medicine. No, ako hindi naman ako against dun Pero against ako dun sa kaisipan na nakarely tayo doon. As if pag wala ang mga to, hindi tayo makakaranas ng kagalingan. Hindi natin naintindihan, hindi naman sila ang source ng healing. Ang source ng healing ay si Jesus. At isa sa binayaran ni Jesus sa kanyang kamatayan sa cross yung kagalingan sa ating mga physical na katawan. Lahat ng pinagaling dito, say amen. Kaya kahit ano yung sakit sa katawan mo, hindi yung sakit ang mamamagnify, hindi yung sakit ang iniisip mo lagi. Ang iniisip mo, yung kagalingan binigay na ni Lord sa iyo. I know, Lord, I am already healed, Lord. Yes, Lord, I am already healed. Nandiyan yung pain, I am healed, Lord. I am healed. Thank you for the healing. Can you say amen? Pero pag nag-submit ka doon sa pain, hindi talaga ganito ito Yung alam ko sa mga sakit na ganito, hindi nagtatagal. Nawawala na. So, wala na. Mindset mo, suko na. Parang yung invalid person. Walang tumutulong Wala akong kakayahan So, nakasurrender na yung mind mo. Pero kung alam mo yung victory nasa iyo, yung healing nasa iyo, kahit anong sakit, kahit anong pain sa katawan, kahit anong sabihin ng doktor, alam mo, by Jesus Christ, you are healed. At kalooban ba ni Lord na gumaling ka? Kalooban niya, 100%. Ang sabi ni Jesus, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Amen? Why? Because the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Yun ang gusto ng kaaway, to kill, to steal, to destroy. But Jesus Christ came to give us life. And life that is so abundant. Can I have a good amen? Lahat ng pinagaling dito magsabi ng Amen.
Yes, it's not about what you feel, it's about who you have. You have Jesus. Amen. You have His finished work in you. His grace. Can you say amen? So, sabi ito, sabi ng invalid person, invalid man, while I'm trying to get it, someone else goes down ahead of me. So, tingnan nyo, nauuna, paano nga naman, ang tagal niya. Hindi siya makalakad eh. So, pag dumating yung angel from heaven, ginalaw niya yung water, nag-uunahan na yan. Ang unang makahawak ng water, sila yung gagaling. O unang makalusok. Hindi pa siya nakakarating doon, may lumulusong na. Ibig sabihin, lahat ng lulusong doon sa pool, gumagaling siya. Hindi siya gumagaling kasi hindi makarating doon. Right? Tingnan nyo. Saan nagtitiwala yung mga taong nandoon? Sa house of grace. Sa Bethesda. Kanino nagtitiwala? Saan? Sa pool. Yung pool. Doon lang sila nakatingin doon sa pool. Hinihintay, nagagalaw yung pool. Gagalawin ng angel from heaven. Pag gumalaw yun, doon na sila makakarasin ng healing. So, ang kanilang focus yung pool. Right? Amen? Kaya, nung dumating si Jesus, ang katuwiran nito, kasi hindi ako nakakapunta sa pool eh. Hey, do you want to get well? Hindi kasi walang tumutulong sa akin. Do you want to get well? Sabi, hindi kasi hindi ako makarating sa pool eh. I'm trying, but I cannot. I'm not able. Hindi ko talaga kayang unahan. Unahan? Yeah, i-overtake yung mga nauna sa akin. So, nauna sila yung gumagaling. Ako, hindi ko talaga kaya yun. Nakafocus sa pool. Saan ka nakafocus? Sa mga resources mo. Saan? Let's talk about healing. Saan ka nakafocus sa healing mo? Sa gamot? Sa husay ng doktor? Ibahin natin yung focus. Kaya nga sa grace, tinuturuan tayo ng Lord na gamitin natin yung lens of grace natin. Yung lens of grace, lahat ng bagay na nakikita natin, tingnan natin, hindi sa pamamagitan ng ating kakayahan o kakayahan ng iba. Lens of grace means tingnan mo base sa biyaya ng Diyos. Yun ang lens of grace. So, nakatingin ka ba doon sa pool na inaasahan mo magbibigay kagalingan o sa pinaka-source ng tunay na kagalingan? And His name is Jesus Christ. Amen? So, tinuturo tayo ng Lord, huwag sa pool. Huwag sa mga angels. Tumingin ka kay Jesus Christ. Kaya kaharap na niya si Jesus eh. Hindi pa niya kilala kung sino yung kaharap niya. Kaya ang sabi ng verse 8, Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Okay, let me give you our first point natin dito. Okay? Human effort cannot fix a helpless condition. Kahit anong husay mo, hindi kayang tulungan ka ng lakas mo sa mga helpless condition ng buhay mo. One day, you will realize, grace pa rin ng Lord ang kailangan mo para makalaya sa matinding sitwasyon. Biyaya at biyaya lang talaga ng ating Panginoon. Can I have a good amen? It's just by the grace of God. Kaya kung pinipilit natin, hindi, sa sarili mong gawayan eh. No. Marami na nagsubok niyan. Umasenso sa buhay, umangat, to their own efforts. Kung nasa top sila, wala rin. Yung iba sa kanila, bumalik din pababa. Why? Kasi unless you acknowledge the grace of God in your life, you will never see the real success that comes from our Heavenly God. Yung real success dito, pag sinasabing real success, walang regret sa buhay, walang napabayaan. Lahat nagampanan mo yung mga priorities. Are you following me, church? Are you following me? So it's not by your own effort. Alisin mo na yung own effort na kung hindi ako gagalaw dito, kung hindi ako magtatrabaho dito, wala mangyayari. Hindi. Just relax. Just rest. Mayroong mangyayari kasi nandiyan ang grace ng Lord sa iyo. May ginagawa si Jesus sa buhay mo. Hindi mo nakikita. But because you learn to rest in His finished work, may ginagawa ang Diyos. Higit pa sa inisip mo, higit pa sa kaya mong gawin, may ginagawa si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, totoo yun. May ginagawa si Lord sa buhay mo. When you rest, okay? When I say rest, you just allow the Holy Spirit to lead you. You just allow the Holy Spirit to
to guide you. Hindi yung natataranta ka, na-stress ka, no. Just relax. Okay? Mayroong ginagawa si God para sa iyo. May binanggit yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Di ba, ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we have been saved by grace through faith. Right? Paano tayo naligtas? It is by? Okay? Through faith. Grace is a deserved kindness, unmerited favor, comes from God. Wala tayong ginawa dito, it's just grace. Anong ginawa natin? Bakit tayo naligtas? It is by grace you have been saved through faith. By your what? Believing. You just believe. Amen? When you believe, what happened? You got saved. Not by your doing. Amen? Some religions, they teach us to, no, it's by your own doing. When you do good, it's good for you. You will receive salvation. When you do good, when you do bad, instead of salvation, you receive punishment. So, it's by their own doing. No? Gagawa ka para maligtas. Pag hindi ka gumawa, walang kaligtasan. Gagawa ka para magpalain. Pag hindi ka gumawa, walang pagpapala. So, by your doing pa rin. Pero the Bible says, it is by grace. Not by works. It is by grace you have been saved. Through your faith. Dito, ito yung hindi naintindihan ng maraming churches. Natatandaan ninyo, nang tayo nakakilala kay Jesus, nagsimula tayo sa grace. Kaya ang sarap ng pagramdam natin, sinimulan natin sa grace, ang sabi ng nag-share sa atin, tanggapin mo si Jesus at ikaw ay maliligtas. Tinanggap natin. And we know, we received the eternal life, salvation, after we received Jesus as Lord and Savior. But then, ang saya ng pagramdam, doon pag nag-stick ka sa church, ang tulong naman nila yun, ay, mawawala yung kaligtasan mo pag hindi mo ginawa to. Kailangan para manatili ka ligtas, ito yung gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, para sa gayon dumating si Jesus, ligtas ka. Nakakalito eh. Nung una, maniwala ka lang, ligtas ka na. Pero dito, kailangan gawin mo to, gawin mo to, gawin to, para manatili ka ligtas. Ano talaga? Kala ko grace lang, through faith. But ngayon, nawawala na yung grace. Are you listening, church? Are you listening? Yung grace ngayon na deserved kindness, unmerited favor, yung unconditional, nagiging conditional. Hindi na grace eh. At yung faith nagiging works na. You have been saved by grace through faith. Amen? And this is not from yourselves. Walang contribution ang gawa mo para sa kaligtasan mo. Ang gumawa ng kaligtasan natin ay si Jesus. Binayaran niya sa cross sa kanyang kamatayan doon. Hindi ko nagbayad ng kaligtasan mo. Ang ginawa mo lang, naniwala ka, and because of that, now you are saved. Can I have a good amen? Ang tanong, mawawala ba ang kaligtasan dahil sa gawa? Why? Hindi mo tinanggap ang kaligtasan dahil sa gawa mo. Tinanggap mo ang kaligtasan dahil sa paniniwala, hindi dahil sa gawa. So, hindi mawawala ang kaligtasan dahil sa gawa mo. Can I have a good amen? Lahat na naligtas dito, sabi ng amen. Hanggang kailan kaligtas? Sabi ng ibang mga preacher sa tingnan yung preacher ngayon. Sabi nagpamay sa akin doon sa isang post ko sa Facebook. Sabi niya, Brad, pinapahamak mo yung mga tao. Ilalayo mo ang mga tao sa Diyos. Ilalayo mo sila sa kaligtasan. Minsan, matatawa ka na lang dahil matatawa malulungkot at naaawa din. Kasi hindi nila alam yung mga sinasabi nila. Okay, dati binubura ko yung mga ganong mga comments eh. Pero hindi na kasi mayroon bigla naman susulpot na mga sasagot. Sabi naman sa mga nagtanong, Brad, ikaw ang hindi nakakaintindi. Pag-aralan mo ang Bible, so sila na yung maglalaban doon. Nahayaan ko na. Maraming hanggang hindi naintindihan eh. Ang salvation natin parang ang nandun lang sa first day na tinanggap mo si Jesus. Ang salvation mo is forever. Why? Hindi na mamamatay si Jesus sa cross para sa atin. Namatay na siya minsan. At yun ay pangwalang hanggan na. Ang kaligtasan na binigay sa iyo minsan lang at yan ay pangwalang hanggan. Can you say amen? Amen? So you have been saved by grace through faith. This is not from yourselves. Why? It is the gift of God. Everyone say gift. So dito yung binigyan ka ng regalo tapos binayaran mo. Sabihin natin, ano mag-feel mo kapag nagbigay ka ng regalo tapos binayaran sa'yo? Pwede po, Bishop. Lagi ako magbibigay ng regalo. Babayaran sa akin. Ano mang binayaran, hindi regalo. Binayaran sa'yo, hindi regalo. Binenta mo. Ang regalo, walang bayad. Amen? May natutunan ba kayo? Natutunan na ba ninyo ngayong araw ito na ang regalo, walang bayad? Okay?
Hindi pinababayad ang regalo. Ang regalo ay libre. Sabi natin, libre. Ang kaligtasan ba ay may bayad? Ang kaligtasan ba ay regalo? Dahil regalo, walang bayad. Yan ay libre. So kung libre yan, binigay sa'yo, binigyan ka ng regalo, libre. Dahil naniwala ka, tanong, dahil ba nakagawa ka ng mali, bukas babawi yung regalo? Pero ba sige ito, binigyan ka ng regalo, tapos binawi? May nag-isip. Yung ano po, yung engagement ring po, binawi. O kaya naman, sino dito nagbigay ka ng regalo, tapos binawi mo? Binigyan mo ng ref, dahil natuwa ka, binigyan mo ng ref. Pero kalaunan, yung binigyan mo, medyo iba na yung ugali niya. Abay, sinisiraan ka pa niya. Ay, pumunta ka ba sa bahay niya, binawi mo yung ref na binigay mo? Wala namang ganun, right? Amen? Parang ginawa niyo But I don't think na gagawin natin yun, right? Si Jesus, lalong hindi niya gagawin. Binigay niya kaligtasan as a gift. Bakit? Bakit regalo? Hindi mo kayang gawin eh. Hindi mo kayang bayaran, kaya siya lang nagbayad. Yung regalong binigay ni Jesus, actually bayad yan, siya nagbayad sa sariling buhay niya. Can you say amen? So hindi ikaw nagbayad, siya nagbayad at nang binayaran yung kaligtasan, binigay sa iyo libre. At nasa iyo ang libreng kaligtasan ngayon, hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa biyaya ng Panginoong Jesus. At dahil ikaw ay naniwala. Amen? At ang sabi ng verse 9, look at this, verse 9. Not by works, so that no one can boast. Pero ba tayo may pagmamaligay kay God? Wala. Bakit? Hindi naman sa gawa eh. Pero kung sa gawa, may pagmamaligay ka ba? Naligtas ako sa gawa kasi, kaya ako naligtas kasi masipag ako magpunta sa church, masipag akong maglingkod sa Diyos kasi mabait ako, kasi ganito yung ginagawa ko, ikaw na ang bida. Okay? May pagyayabang ka. Pero alam mo, sa grace ng Lord, wala ka may pagmamayabang. Ang pwede mo ipagmayabang sa grace ng Lord, sino? Si Jesus. It's all by the grace of God to Jesus Christ. Lahat ng ito, lahat ng success sa buhay ko, lahat ng narating ko, natagumpay sa buhay ko, dahil lang kay Jesus sa kanyang biyaya. Can you say amen? So yung tunay na nabago ng biyaya ng Diyos. Ngayon, bakit mo senior to? Balikan natin yung kanina verse 8. You have been saved by grace through faith. Yung word na saved, in Greek word, ang ibig sabihin ng saved is sozo. Alam na natin yan, sozo. Let us give the meaning of sozo. Bigyan dito. So sozo is not just about salvation. Akala natin, sozo, say salvation from hell lang. Okay? Pag pinag-aralan natin yung word na sozo, wala ba dyan? Wala yung nakaset doon? Okay, anyway, pag tinignan mo yung word na yan, sozo, meaning to save, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction. Hindi lang yung salvation, okay, from eternal damnation. Hindi lang yung eternal salvation natin. Ang pinag-usapan dito yung safety mo, okay? Yung pag-rescue sa'yo from danger or destruction. Then another meaning, another definition, letter B. Yan, to save a suffering one from perishing. One suffering from disease, to make well, heal, restore to health. So yun ang ibig sabihin ng word na save. Kaya pag sinabing, you have been saved, hindi ka lang yung niligtas, kung hindi, ikaw ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang biyaya dahil sa iyong paniniwala. Can I have a good amen? So gumaling ka dahil sa kanyang biyaya. At ikaw ay naniwala. At dahil doon, ikaw ay pinagaling. Sabi ito, na-restore yung health mo dahil sa grace ng Lord nang ikaw ay naniwala. So, yung ibig sabihin ng salvation pala, kabuuan ng buhay natin. Yung sinabi niya, you want to get well? Kung gusto mo maging maganda ang kabuuan ng buhay mo, ikaw ay maniwala sa kanyang biyaya. Can I have a good amen? So, it's just by the grace of God. And sabi nga ng Bible, nothing is impossible for him who believes. Sa lahat ng mga naniniwala, walang imposible. Pag simula ka naniniwala, makikita mo, madami mga magagandang pangyayari sa buhay mo. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, maniwala ka lang. Just believe. Hindi yung human effort. Okay?
You just believe. Those who believe say amen. And that's the power of grace. It's not about your doing. It's not about your efforts. It's about the grace of our Lord Jesus Christ. Okay, let's proceed to the other verse. It is in chapter 8 and 9. Let us check. John chapter 5, verse 8 and 9. Okay, sabi ni Jesus about sa invalid man, sabi niya, Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. Alright? Ilan taon siya nandun sa ganung sitwasyon? 38 years. 38 long years. Walang pagbabago sa kanya. Bakit walang pagbabago? I'm trying. I have no one to help me. I have no one to... So, yun ang mindset niya. Aasa sa iba, sariling gawa, yun ang mindset niya. Umiikot doon. Kaya pag umiikot yung mindset mo, aasa sa iba, ako ang gagawa, may stuck ka. Are you listening? Pero kapag hinayaan mo na ang biyaya ang gumawa sa'yo, ang dami mga testimonies na narinig natin. Pag ang biyaya na gumawa sa'yo, naku, grabe. Yung hindi mo naasahan, nangyayari sa buhay mo. Dumating ang Panginoong Jesus, and Jesus is the grace of God. He is the grace of God. Ang sabi ni Jesus sa kanya, get up, pick up your mat, and walk. Oh, posible. Wala akong gagawin. Hindi na ako pumunta sa pool. Hindi mo nahintay yung angel. Pick up my mat lang and walk. Ano ibig sabihin? Jesus, ano ibig sabihin? Ang sabi ni Jesus, get up, pick up your mat and walk. Alam niyo si Jesus, may sila magsalita yan. Hindi naman pinag-pray na matagal na for 1 hour, 2 hours, 3 hours. Nag-speaking in tongues ko lang. Hindi. Ang sabi nga ng Bible, you sent your word and healed my disease. Pag may sinabi si Lord, i-claim mo na yun, i-receive mo na. Kahit may iksing salita lang, i-receive mo na. Huwag mong pakawalan. Can I have a good amen? Pag sinabi ng Lord, you are healed. I receive, Lord. I receive it. Hindi yung meditate mo lang, paano gagaling, Lord, paano posible ang tagal ko na dito, paano kung makawala sa sitwasyon ito. No, receive it. Kasi, there's, of course, sa atin, alam natin, there's power in confession. Kaya about Jesus, He's the Word of God, who became flesh and dwelt among us. He's Jesus. Kaya yung Word na nilalabas niya, siya yun. Through the Word of Jesus, through the Word of God, na-create ang lahat ng bagay. Amen? Yes. Amen? In the beginning was heaven and earth. And God said, that sinabi ng Lord, that is the Word of God. And the Word of God in the Bible is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So the Word of God that created heaven and earth is Jesus. He's the creator of heaven and earth. Kaya yung bawang salita nilalabas ni Jesus, may power yun sa atin. Kaya every single word na binabasa natin, sabi nga sa inyo, a single word from the Lord can transform your whole world. It can transform your entire world. Single word lang yan. Ang mahalaga lang, pag single word, pag na-receive ka sa Lord, tanggapin mo na. Can I have a good amen? So, sabi Lord sa kanya, get up, pick up your mat and walk. Okay? Anong dapat niya gawin ngayon? Tumayo ka, sabi ni Jesus, damputin mo yung mat mo, yung higaan mo, tapos maglakad ka. Anong dapat niyang gawin? Anong dapat gawin? Makinig. Gawin niya yun, right? And look what happened in verse 9. Ginawa ba niya? At sabi daw, at once the man was cured. Wow! Nang sinabi ni Jesus yun, I believe, naniwala siya. Amen? Amen? Naniwala yung man, invalid man. Naniwala sa sinabi ni Jesus. Or else, kung hindi naniwala, hindi maranasan ang kagalingan. Kaya nga dito, at once the man was cured, he picked up his mat and walked. Tinanggap niya ang kagalingan. Immediately. Okay, number 2. Point na gusto makita ninyo. Jesus alone has the power to heal us instantly. He has the power to heal instantly. Amen? So yung matagal mong hinihintay na healing kay Jesus, immediately, instantly kaya niyang ibigay. Yung matagal na problema na matagal mo nang nararanasan kay Jesus, instantly, kaya kanyang palayain sa problema niya. Can you say amen? Si Jesus lang ang may kakayahan na gumawa ito sa ating mga buhay. You know, the first miracle of Jesus, He turned the water into wine. Yung walang lasa, ginawang sweet wine. Ang buhay mo na nawawalan na ng lasa,
nagiging matabang na, o yung iba sa atin nagiging sobrang bitter na ang lasa niya, kayang gawin ni Jesus na sweet na lasa ang buhay mo. Ibig sabihin, yung buhay mo na inisip mong wala ng pag-asa, wala ng joy, wala ng lakas ng loob para sa sitwasyon mo, kayang buhay ni Jesus. Bibigyan ng pag-asa, bibigyan ng joy, bibigyan ka ng lakas ng loob. Yan ang nagagawa ng biyaya sa ating mga buhay. Kaya have a good amen. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Come on. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. That is the power of the grace of God. Jesus alone has the power to heal instantly. I experienced that. I myself experienced that. May kwento ko sa inyo. For how many months, pabalik-balik ako sa mga doktor, kung saan-saan hospital, halos lahat ng hospital dito sa Pampanga napuntahan ko na. Okay, bago ko nakilala si Jesus that time, di ba naikwento ko sa iba sa inyo? Umikot na kami dito, nagpa-check up ako dito, lahat ng dapat i-check sa akin, tingnan mula ulong at talampakan, nagpa-2D echo, lahat na. Sabi ng mga doktor, wala akong nakikitang problema. Ang problema lang talaga, kailangan niyo matulog. Kasi nga, nandun ako sa sitwasyon na meron akong nervous breakdown. Matulogin lang siya. So, hindi ako natutulog for how many days? How many? Mabudata ng isang buwan pa yata hindi natutulog. Hindi na kaya ng mga doktor, napunta na sa albularyo kung saan na. So, iba-iba na yung mga naranasan kong mga pagpapagamot, pero wala rin. Hindi talaga ako gumaling. I was so depressed and discouraged and hopeless. Nainisip mo na lang talaga, yan talaga tao, mamamatay, mawawala. So, hindi mo na lang yun. Then one day, nakatingin ako sa langit, sabi ko, kung mamamatay kaya ako, pumunta ako sa langit. Nandun ako sa may window namin, nang saan ako nakatira. Pumunta kaya ako sa langit. At bigla ako naisip, kung may langit, sinong nag-create? Pero you know what, that time religious ako. Pero hindi ko na-analyze mga ngayon ng bagay. Kung may langit, sino nag-create nun? At doon ko naisip, may Diyos na gumawa. At kung may Diyos na gumawa ng langit at gumawa ng lupa, ibig sabihin, may Diyos na piling tawagan para magpagaling sa anumang sakit karamdaman. Alam mo, bumuhay sa pag-asa ko yun. Hindi pa ako tunay na nakakilala kay Jesus that time. Sinishare pa lang ako. Pero nung nakilala ko ng personal si Jesus at narinig ko yung kanyang salita, at the same time, every day wala akong ginawa. Habang hinihintay ko na gumaling ako, habang hinihintay ko na gumawa ng miracle ng Lord sa buhay ko, wala akong ginawa, hindi magbasa ng Bible. At doon ko nakikita, talagang walang mahirap, walang imposible sa Diyos. You know what? Yung hindi na gamot ng doktor, ng hospital, ng mga gamot, ng albularyo, na gamot ng ating Panginoon Jesucristo. Instantly. Bakit instantly? Yung moment na nag-pray ako kay God, hindi ako nakakatulog, pero yung moment na nagtulog ako sa kwarta, 11 p.m., 11 in the evening, nag-pray ako, after that, hindi ko na alam. At pagkagising ko, natanungin ko yung auntie ko, anong oras na? Sabi niya, 7 a.m. Ibig sabihin, from 11 to 7, pinatulog ako ng Panginoon. At mula noon, tuloy-tuloy, nagiging maganda yung tulog ko, at binigyan ako ng Lord ng kumpletong kagalingan. Akala ng mga tao sa lugar namin, nagpanggap lang ako na may sakit, na kunwari lang. Kasi, miracle eh. You know, after a month, na pinagaling ako ng Lord, October, nabunagin ako October 25, October, November, December, sumali ako ng Liga, December. So, nung sumali ako sa Liga, hindi ko expect din. Actually, tinry ko na, sabi ko, I am healed, I am strong, I am healthy, Lord, kaya ko na to. Nagliga ako, umabot sa Liga. Nagulat yung maraming mga kabataan, kala ko may sakit yan, sabi ko na nga ba nagmaang-maangan lang nag-drugs yan, nag-ano ginawa sa Manila, kaya ganyan. So, ang dami ng mga binabato sa akin, I don't care, kausap ko din sa Lord. So, you know what? Ibang lakas ang naranasan ko, nasupport ako, talagang inspirasyon ko sa Lord. Pinagkita ko yung ginawa ng Lord sa buhay ko. And thank God, kami nag-champion. At praise God, ako ang nag-MVP sa legal yun. Yan sinasabi ko, paano nangyari? Ang tagal ko umikot sa mga hospital, sa mga doktor, ang dami kong iniinom na gamot, pampatulog, pampakalma, gamot sa puso, lifetime. Tapos meron pa akong mga iba-ibang mga vitamins. Sabi ko sa tita ko, itabi niyo lahat ang mga gamot na yan. Ang Lord ang magpapagaling sa akin. And that is what happened. So kapag ikaw ay nagsimula, nagtiwala sa Lord, hindi sa kung ano yung pwedeng ibigay ng tao, alam mo, mayroong kapangyarihan na magaganap sa buhay mo. Mayroong kakayahan ng Lord na ibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Instantly! Yung matagal mong hinihintay, kayang gawin ng Lord, kayang ibigay sa iyo ng Lord. Kailan? Now! Pwedeng ibigay sa iyo ng Lord. Can you say amen? And I experienced that.
That is my testimony. Kaya nga ikukwento ko sa inyo. And also, this invalid man na naranasan niya. For 38 long years, walang pagbabago. Pero ang biyaya ng Diyos kumilos sa buhay niya, binago ng biyaya ng Diyos ang buhay niya. Bakit? Nakalakad siya. Can you say amen? Nakalakad siya. At ang sabi ni Jesus, buhatin mo yung mat mo. Ano yung mat? Yung mat, yun yung nagdadala sa kanya eh. Yung higaan niya. Doon siya nakarely sa higaan. Pero ang sabi ng Lord, huwag ka na mag-rely. Huwag ka na mag-rely sa higaan mo. Ibig sabihin, yung matagal mong kinagisnan, buhatin mo yan. Umalis ka na dyan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, iwan mo na yung mga nakasanayan mong tradisyon. Ay, sabi ng iba, hindi, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay, dito na lahat. Hindi. May mali. Eh, paano kung pinanganak ka na Muslim, pwede hanggang ngayon Muslim ka? May mali. Nakagisnan mo lang, pinaglalaban mo. Paniwalaan mo ang Bible. Hindi nakasanayan mo, paniwalaan mo kung ano sinasabi ni Jesus para sa iyo. Si dito naniniwala, kaya-kaya ni Jesus na palayain siya sa matinding pangangailangan sa finances. Amen. Kayang-kayang palayain siya sa matinding problema sa kanyang kalusugan, para sa kanyang kagalingan. Why not? We're talking about Jesus, Yes. the author and the finisher of our faith, Hallelujah. our great physician, our healer, redeemer, our savior. Amen. He is our creator. His name is Jesus. Wow. Amen. His name is Jesus. That's why He is the source. Sabi niya dito, amen. Yung pool na yan, hindi ng source. Ito, kaharap mo na yung source. Si Jesus is the source, hindi yung pool. Hindi yun ang magpapagaling. Si Jesus ang magpapagaling. Ilagay natin sa puso kasi pa natin, ang mag-aangat sa'yo sa buhay mo, si Jesus. Yes. Hindi ikaw! Hindi ang ibang tao, si Jesus! Paano mangyari yun? Maging partner mo si Jesus sa lahat ng ginagawa mo. Amen. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa marunong ka, may limitasyon yan. Hindi dahil sa lahat ng yan. Hindi dahil may tumutulong sa'yo, hindi dahil may bagger ka. Hindi. May limitasyon yan. Dahil may Jesus ka sa puso mo. At nabubuhay ka sa kanyang biyaya. Kaya, ang buhay mo, tiyak na tiyak, nasasagana. All by the grace of God. Through Jesus Christ. Can you say amen? Hallelujah. Once again, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. And last, yung verses na basa natin, verse 10 to 15. So, meron palang last word. Yung verse 9. Tingnan natin. Yung last word ng verse 9. It's very interesting. Balik tayo ng verse 9. Okay, sabi doon, the day on which the healing took place was Sabbath. Was a Sabbath. Okay? Sabbath means what? Rest. Day of rest. Sabbath is what day? Saturday. Sabbath do. Okay? Sabbath is Sabbath do. Sabado. Yun ang Sabbath. Yun ang rest day nila. Okay? Next-explain ko sa inyo bakit ngayon hindi Sabado, hindi 7th day ang celebration, kundi first day. Okay? Because Jesus rose from the grave on the first day of the week. Okay, so first day tayo. We celebrate the resurrection of Jesus. Doon na simula ang grace ng Lord sa resurrection. The dividing line is the cross. Anything happened before the cross, that is part of the old covenant of law. But after the cross, the dividing line, after that, the resurrection, pag resurrect na, yun ang simula ng grace sa buhay natin. That's why as we celebrate Jesus, as we celebrate His resurrection, we celebrate His grace in our lives as well. Can you say amen? So nagse-celebrate tayo sa biyaya ng Lord. So it's no longer 7th day, it's no longer Sabbath, it's first day. That is the day of our celebration. That is Sunday. Sunday is the first day of the week. But it happened here during Sabbath. Okay? Ngayon, may problema. When we say Sabbath, ang practice ng ibang, until now, may mga nagpa-practice ng Sabbath until now. Ang practice ng Sabbath is from Friday evening, it's 6 p.m. until Saturday 6 p.m., bawal ang gumawa ng kahit anong gawain. Dapat nakakulong ka lang sa bahay. In fact, ang alam ko lang, ewan ko, pero yung practice ng mga Pharisees dito, bawal magluto, bawal lahat, walang magtatrabaho. Maghugas ng plato, hindi pwede. Yung iba nga daw, dudura ka lang, bawal eh. Bakit? Baka sa pagdura mo daw, naduraan mo yung buto,
at tumubo yung buto, ibig sabihin nagtanim ka, nagtrabaho ka, bawal. Grabe naman ka-strict. Very strict ang mga Pharisees and Sadducees pagdating sa pag-observe ng Sabat. Pero itong lalaki, gumaling siya during Sabat. At hindi lang siya gumaling during Sabat, anong ginawa niya? Kinuha niya yung higaan niya at siya naglakad. Bawal yun. Nagtrabaho ka. Ba't mo buhatin ang higaan mo? Hindi mo dapat bubuhatin ang higaan mo. Dapat wala kang gagawin. Dapat nakahiga ka lang dyan. Pero siya, violate niya ngayon Sabat. May problema ngayon. Ngayon, sabi ng verse 10. Verse 10. Now, the Jewish leader said to the man who had been healed, ito sabi nila, ito yung Jewish leaders, ito yung mga Pharisees, okay? Sa Bible, ito yung mga nagpapatupad ng law. Yung mga under the law. Ang sabi nila ngayon, nakita nila yung naman ng gumaling. It is the Sabbath. Sabi niya, the law forbids you to carry your mat. Sabbath na yun eh. Ba't binuhat mo yung mat mo? Tingnan niyo yung mindset ng mga nasa law. Pag nakita mong gumaling ang isang tao, ano mararamdaman mo? Ano nasa isip mo? Pag gumaling siya, di ka ba matutuwa? Matutuwa ka ba? Kapag may isang tao, kaibigan mo na gumaling, matutuwa ka ba? Especially ang tagal niya sa ganung sitwasyon. O pag may mga tao umangat sa buhay, ang tagal niya naghihirap, matutuwa ka ba? Sino dito masaya pag umangat ang buhay ng ibang tao, lalo na yung mga kaibigan niya? Masaya ka ba sa pag-angat ng kaibigan mo? Very good, very good. Kasi yung iba, hindi masaya eh. Paano magiging masaya? Bishop, ang dami ito, hindi mo alam bibigyan ng blessing mo. Kaya dapat hindi mo lumaasenso yan. Hey, huwag kang bitter. Ang sabi ng Bible, ang masaya sa blessing ng iba, siya na ang susunod. Pag masaya ka sa blessing ng iba, ay na, hindi giver yan o giver mo yan. Ang mahalaga pinagpala, praise God. Huwag kang bitter na, be happy. You know why? Kasi pag masaya ka sa blessing ng iba, susunod ka na. Sino masaya? Yung mga kapatid niya, kaibigan, kapitbahay, pinagpapala ng Lord. Ikaw na susunod. Amen? Kasi hindi ka nakatali doon sa higit sa kanya. Meron para sa iyo. Okay, what happened here? Yung mga Jewish leader, isa na matuwa yung mga Pharisees, napagalitan pa, bawal yan eh. Tignan mo yung kaisipan ng mga nasa law. Hindi sila masaya sa blessing ng iba. Praise God, wala tayo sa law. Amen? Yung nasa grace, pag may maliit na bagay nangyari, na-appreciate mo agad. Yun ang kasarapan sa grace. Yung nasa law, hindi mo na-appreciate. Titingnan pa rin yung law. Oh, bawal yan. Ang gardalo yan. O, tingnan mo sila kahigpit. Ngayon, yung verse 11. Verse 11. But he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Sinabi niya, buhatin mo yung mat ko at maglakad. Verse 12. So they asked him, who is that fellow who told you to pick it up and walk? Next. The one who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. And verse 14, later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Okay, explain ko ito konti lang. Stop sinning, ha? Stop sinning or something worse may happen to you. Kasi kung iba, yung mag-explain dito, not through the lens of grace, sasabihin, o tingnan mo, sabi ni Jesus, huwag ka na magkasala, kasi pag nagkasala ka, something worse may happen to you. Nasasabihin nila ngayon, o tingnan mo, kaya ka nagkakaganyan, kasi pinarusahan ka na dahil nagkamali ka. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Lahat ng parusa na deserve natin, siyang umako. Hindi ka parusahan ng Lord. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And those who are in Christ Jesus say Amen. So to those who are in Christ Jesus, there's no such condemnation or no punishment na nakalaan sa atin. Okay? So, hindi ka parusahan ng Lord. Ang sinasabi lang dito, when you sin, dinadala mo naman ang sarili mo doon sa possible na consequence. Sabi ng Bible, sin has no longer dominion over you. For you are not under the law, but under grace. Sabi ko kanina, pag nagkakasala ka, nabubuhay ka sa kasalanan, pinapailalim mo na naman ang sarili mo sa kapangyarihan ng kautusan. Wala ka sa kautusan, kaya walang dominion sa iyo ang kasalanan. Ang nasa biyaya ng Lord, yes, pwede nagkamali ka, pero hindi ka nabubuhay o nananatili sa buhay na kasalanan. Lahat na nasa biyaya sa Amen. Mali yung sinasabi ng marami, mga grace preacher, tinuturuan kayo na lalong magkasala, pag nasa grace ka, lalong magkakasala. No. Sin has no dominion over you because you are not under the law. You are under grace. Pag nasa grace ka, walang dominion ng kasalanan sa buhay mo. Can you say amen? Ang sabi lang ni Jesus sa kanya, or something worse may happen to you, kasi in every sin
na pwedeng gawin ng tao, mayroong corresponding consequence. At ang consequence na yun, tinatawag natin natural consequence. Bunga ng iyong maling desisyon, maling ginagawa. Hindi ka parurusahan ng Lord dahil doon. Ang iyong circumstance ang magpaparusa sa iyo. Iyong resulta ng mali mong ginagawa ang magbibigay ng parusa sa iyo. Are you following the church? Are you listening? Kapag nandun ka sa maling sitwasyon, tinutuloy-tuloy mo, definitely may consequence yun. Okay? Amen? Pero hindi ibig sabihin si God na nagbigay. Hindi. Consequence yan ng mga mali mong ginagawa. Kaya ang sabi ng Lord sa kanya, huwag ka nang mag-i-stay doon. Umalis ka sa sitwasyon na ayusin mo yung sitwasyon mo para sa gayon huwag kang mailagay doon sa alanganing sitwasyon. Amen? So, hindi galing kay God. Natural consequence ang tawag natin. Kaya huwag natin pagbintangan ng God. Kaya nagkakaganito siguro, Lord, bakit mo pinarusahan? No, hindi ka parurusahan ng Lord. Hindi kayo papaluin. Ang palo ng Lord sa atin is through the Word of God. Okay, sa pamagitan ng magtuturo ng salita ng Diyos. Now, verse 15. The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who has made him well. So, nag-testimony siya, Jesus made me well. So, dito makikita natin the contrast between law and grace. Healing reveals the contrast between law and grace. Makikita mo, is it under the law? Under grace. Under the law? Under grace. Hey, it should be under grace. Not under the law. Can I have a good amen? Pagkita natin yun, yung number 3. Yung binanggit ko. Healing reveals the conflict, between law and grace. Law and grace. Those who are under the law, hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi sila naniniwala sa instant healing, instant blessing. Dapat. May mga ganun sila. So makita mo yung difference ng law and grace. Sa law, ang dahil pang pagpapakahirap. Hindi mo masaya. Law, actually, wala yung love. Wala yung love. Obligation lang. Kaya even sa mga sa loob ng church, kung wala yung nasa law tayo, puro lang obligasyon. Kaya ka nagpupunta sa church, obligasyon mo. Kaya nagsiserve, obligasyon mo. Nagpipray ka, obligasyon mo. Yes, lahat ng gagawin mo, obligasyon. Pero pag nasa grace ka, kaya ginagawa mo lahat nito because of love. And that love comes from God. You love because God first loved you. Can you say amen? Bakit ka nagpupunta sa church? It's because of God's love for you. Bakit ka nagsiserve? Because of God's love for you. Bakit ka nagbibigay? Because of God's love for you. It's about His love, not about law or obligation. Can you say amen? Kaya pag tinignan yung dalawa, yung iba nasa obligasyon, nasa pagmamahal, obligasyon, pagmamahal, or obligation, love, obligation. Pag ikaw ay gumagawa sa obligasyon, I tell you, mapapagod ka. Hindi ka magtatagal, stop ka rin. Pero pag gumagawa ka sa love, and that love is the kind of love is the love coming from God, the God love, yung that kind of love from God, or love of God, pag nandito ka, pag-ibig ng Diyos ang nag-motivate sa iyo, hindi ka mapapagod, hindi ka mag-stop. Lalo ka ma-inspire gumawa, higit pa sa hinihingi para sa iyo. Am I right? Nagpupunta tayo sa church, is it because of obligation or because of love? Come on, obligation, love. Nag-aatin tayo because of obligation or love? Nagsiserve tayo because of obligation or love? Nagbibigay tayo because of obligation or love? Tumutulong tayo sa iba because it is an obligation or love? Pag ito'y obligation, ulitin ko, hindi yan magtatagal. Magsasawa ka, mapapagod ka, mag-stop ka rin. Kaya ang dami nagsimula sila ang gaganda ng ginagawa, but because they are doing it by obligation, wala na sila ngayon, nag-stop. Pero yung mga gumagawa by love, and that is the love of Jesus for them, grabe, araw-araw, lalo nagiging mas masigasig sa paggawa para sa Lord. Kasi na-inspire sila ng pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi yan titigil, hindi yan magsasawa, kasi hindi obligasyon kanila. Ginagawa nila because of the love of God for them. Can you say amen? So, yung religion, obligasyon. Pero yung sa biyaya, pagmamahal. Kaya pag naiintindihan natin ang grace ng Lord, yung pagmamahal ng Lord sa atin, wow, lalo tayong may excite sa lahat ng ginagawa natin para sa Lord. So, sabihin mo sa katabi mo, kaya nga love kita kay Jesus. Kasi hindi yan mag-asawa. Amen? Sa mga mag-asawa, of course, hindi ka magsasawa na lalong paglingkuran, mahalin, ginawain ng asawa because you have the love of Jesus for you. Okay, right? Lahat ng mag-asawa dito say amen. Amen.
O sabihin mo sa katabi mo sa asawa mo, because of the love of Jesus for us. Not by obligation. Kasi kung obligation, matagal na kitang iniwan. Pero hindi obligation eh. Kasi love na mo sa'yo. Kaya pag love na mo sa'yo, araw-araw, sabi mo sa asawa mo ngayon, katabi mo araw-araw. Sabi mo sa'yo, araw-araw, mas lalong tumatamis, sumasarap ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi obligasyon. Amen? Lahat na pinagpala, sabi ng Amen. So palakpakan natin si Jesus naman. Hallelujah. Praise the name of the Lord our God. So tayo lahat ay tumayo. Let us check this code, please, for you. No more striving. Amen? Sabi natin, no more striving. We rest in the finished work of Jesus. We are under grace. Can you say amen? Praise God. Hallelujah. Okay? So, sabi natin na malakas, stop striving. Stop striving. Rest in Jesus' finished work. You are already under grace. Ano yung sabihin, stop striving? Yung magsusumikap ka sa sarili mong lakas para umangat, para umasenso. Stop doing that. Stop doing that. Just rest in Jesus' finished work. Kung kailan ka nagsusumikap, nagpupumilit gawin isang bagay sa lakas mo, lalo ka mag-fail. Mag-fail at mag-fail. Pero pag nag-rest ka sa finished work ni Jesus, even yung mind mo, i-rest mo, Lord, I cannot handle it, Lord. But I know you can. Yes, God can. At pag inilang mo si God na nag-handle, wow, magiging mo yung miracle sa buhay mo. 38 long years, yung invalid man, nakistop sa doon. Pero pinagalisan ng Lord instantly. I declare today, in the name of Jesus, yung tagal mong hinihintay sa Lord, mula noon pa, yung pagkagalingin ng Lord, ibibigay ko sa iyo. Amen! Palampanan sa Lord naman. Hallelujah! Thank you, Jesus. Praise God. Glory to Jesus. Okay, so let's declare this one. Let's declare, all of us. May declaration tayo. Everyone say, Lord Jesus, I rest in your finished work. I no longer strive for healing, freedom, or favor. I already have them in you. By grace alone. All God's people said, Amen. Palakpakan si Lord naman. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Thank you, Jesus. God is good, amen? God is good. Sino pinagpala Lord dito? Sabi ng amen. Amen. Yeah, hallelujah. So that is the title actually of our topic, Healing Beyond Human Effort. Now, healing is not just physical, it's also your finances, your relationship, in every aspect of your life. It is beyond human effort. Hindi kayang gawin na sarili lakas yan. It's just by the grace of God. For Jesus Christ. Let us sing this song of the Lord. Thank you, Lord. Trust the Lord. Second song. Lord Jesus, we trust you. We glorify you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Nothing is impossible. With you, Lord, nothing is impossible, Lord. Alam namin, katulad ng ginawa mo dun sa invalid man for 38 years na naka-stuck sa sitwasyon yun, hindi makalaya. Ang buhay niya yung hopeless. Puno ng lungkot. Lord, walang pag-asa, pinipilit na umasa sa iba, pinipilit ang sariling lakas upang umangat, pero wala pa rin magbabago, Lord. At nang ikaw ay naranasan niya, na-encounter niya, Lord, something happened, Lord God. Ginago mong buhay niya instantly. Instantly, Lord. Nagkaroon ng testimony yung invalid man. From an invalid person, O Lord God, ginawa mong healed person yung taong yan. Kaya I declare today, Lord, sa lahat na nandito, anuman ang sitwasyon niya, na pilit na hinihila siya, Lord God, na manatili nandoon, naka-stuck, Lord, sa buhay niya, walang pag-angat, walang pagbabago. In the name of Jesus, Lord God, I declare today, by your grace, Lord, mapapalaya siya sa sitwasyon niyo, Lord. Sinabi niyo yung salita, ang pinalaya ni Jesus ay tunay na malaya. Lord, alam ko lahat ng pinalaya mo ay tunay na malaya, Lord. Hindi na kami babalik sa sitwasyon kung saan kami dati, Lord God. Kami dadalhin mo sa panibagong sitwasyon na inihanda mo na para sa amin. I declare it today, Father God. Right now, I declare healing, Lord. I declare healing in every physical body right now, Lord God. Right now, every disease that is in this place, Lord, every sickness,
I command you, disease and sickness, right now in Jesus' name, be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed. Be healed. Ano man ang sakit na karamdaman, right now, be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I declare it today, Lord, by your grace, there is healing, Lord, by your grace. And I declare, Lord God, Lord, financial provisions, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare it. I declare it, Lord, right now, provision, flow, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I declare your love, your grace, O Lord God, continue to manifest in our hearts. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I give you praise, Lord. I give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's sing this song to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And he answered, I sought the Lord, and he heard, and he answered, I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's what I trust in, that's what I trust in. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's what I trust in, that's what I trust in. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's what I trust in, that's what I trust in. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's what I trust in, that's what I trust in. My Yes, Jesus never fails. Amen? Jesus never fails. Ano man ang pinalis ng Lord sa atin, gagawin niya. Hindi niya binugoy ang pangako niya sa atin. Especially tayo ng mga nagtitiwala sa Kanya. Church, nasa atin ang ating Panginoon Jesus. Kasi nag-alay ng kanyang buhay para sa atin sa cross ng Calvary. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, sinasabi ng salita ng Diyos, pinalaya tayo sa anumang pwedeng sumpa o anumang sumpa na pwedeng pumunta sa atin. We are no longer under any curse. We are under the blessings of Him who died on the cross for us. His name is Jesus. His name is Jesus. Let us now live from the victory that we already have in Christ Jesus. Fight from the victory. Nasa atin ang tagumpay ng Jesus Christ. Amen? Nasa atin ang tagumpay, ang biyaya ng Panginoon Jesus, ang lakas, ang lakasan ng Panginoon Jesus, hindi sa ating mga puso. Lakaran natin sa ating mga buwan araw-araw. Tayo, mga anak ng Diyos, na pinalaya sa anumang sakit, kahirapan, anumang karamdaman, lakaran natin at tagumpay ng biyaya ng Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Katulad ng invalid man, kilala ka ni Jesus. Alam niya yung naging sitwasyon mo for long years. Pero thank God, hindi ikaw ang nagsumikap na gumawa ng paraan para abutin siya. Siya ang gumawa ng paraan para abutin tayo. Just like what Jesus did. What He did for the invalid man or the invalid man, siya yung nag-abot
nag-reach out sa lalaki na hindi kaya maglakad. Sa atin din sa oras na ito, dahil kung makita mo, siya nag-reach out sa iyo. Siya ang naghanap sa iyo, hindi ko naghanap sa kanya. Siya nag-reach out sa iyo. Kaya ang kailangan mo lang gawin, paniwalaan mo, tanggapin mo ang sinasabi ni Jesus, do you want to get well? Yes, Lord, I want to get well, Lord. Yes, thank you so much, Lord. It's just by your grace, not by my effort. Father God, once again, thank you. I declare, Father God, na naman success ng bawat siya dito. Makita niya, it's not by his or her own effort, Lord. It's not by what other people can do for him or her, Lord God. It's just by your grace, Lord. By your grace, Lord. To the finished work of Jesus. Kaya ang declaration ko, Lord, turuan mo ang anumang kaisipan every day, pagkagising pala sa umaga, magtitiwala kami sa tinapos na gawa ng aming Panginoon Jesus. Hindi sa aming lakas, hindi sa aming kakayahan. Mananahan kami sa biyaya mo, Lord. Doon kami mag-rest araw-araw. At Lord, salamat. Ngayon pala, ihatagap namin na kami sagana sa iyong biyaya at lubos na pinagpala, Lord. Dahil sa iyong tinapos na gawa sa cross. Ikaw ang may taas, ikaw ang mapulihan, ikaw ang maparangan, aming Panginoon Jesus. Salamat sa iyo, Lord. Tagapin ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Harapin mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, bigyan mo ng big high five. Sabi mo, come on, big high five. Pinagpala ang lubos. Amen. Thank God. Okay, thank you, man. Thank you, sis. Thank you so much. Thank you, worship team.